Magandang gabi muli ngayong sa inyong mga kaibigan na nanonood. Kagabi ating napag-aralan ang patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Ngayon ay continuation ito sa ating pag-aaral sapagkat sa Biblia mayroong tatlong piece of judgment. Ang ating topic ngayong gabi ay may patungkol sa millennial judgment. At sa Biblia, ito yung nakasulat, ito yung ating topic. Ang millennial judgment, i-review ko kahapon yung ating topic kahapon. Mayroon pong tatlong uri o three kinds of judgment. Mayroong three piece of judgment. Kapag mayroong paghuhukom ang Panginoon, mayroon po itong tatlong piece ng kanyang judgment. No? Bakit tatlo? Sapagkat tatlong grupo ang kailangan niyang isatisfy. No? Una, kailangan niyang isatisfy ang mga anghel na nakatingin sa kontrobersya sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan nag-umpisa sa langit at maraming mga anghel na biktima. At sa unang piece of judgment, sa paghuhukom, ang mga anghel ang audience ng Panginoon sapagkat sila'y kabilang ang mga kasamahan nila na bibiktima. At mayroon silang gawain na ginagampanan sa mga tao, sila po ang nagbabantay sa bawat isang makasalanan. Kaya lahat ng mga record sa judgment na yon, sila ang nakakaalam. At sa judgment na yon, sila ang nagiging kasama ng Diyos. Now dito sa pangalawang judgment, ito yung tinatawag na millennial judgment. Ano itong millennial judgment? Itong ipapaliwanag ko ito. At sana ipanalangin ninyo ako sapagkat ito po'y maraming saklaw, ang millennial judgment. Sana maipapaliwanag ko ito ng simple na wala akong makaligtaan na hindi dapat ninyong matutunan. At ngayon, sa susunod, ating pag-aralan bukas ang executive judgment. Now, ano itong millennial judgment? Saan ba ito nakasulat sa Biblia? Kung ating babasahin, no, bago natin babasahin sa Biblia, ay atin mo nang i-define ang salitang millennium. No? Ang millennium galing yan sa salitang Latin, no, sa dalawang salita. Ang milli, ang ibig sabihin ng milli ay 1,000 at ang annum, year. Kaya nga ang ibig sabihin ng millennium, ang ibig sabihin ay 1,000 years o sa Tagalog, 1,000 taon. No? Saan ba ito nakasulat sa Biblia? No, itong 1,000 taon. Kung ating babasahin ang Biblia, mayroong isang pahina sa Biblia kung saan nakasulat ang patungkol sa 1,000 taon. At ito yung sa chapter 20 ng Apokalipsis, 1 hanggang 3, ito po yung nakasulat. No? Pagbabasahin ninyo yung chapter na yan, nahahati po yun sa 3 o 4 na mga pangyayari. Ang unang pangyayari yan, bumaba ang anghel, dinakip at ginapo si Satanas. Pangalawa, pagbabasahin ninyo yung verse 4, nagkakaroon ng judgment. No? Mayroong mga upuan at maraming nagsisiupo, umatin sila sa judgment, nag-participate sila sa judgment. At binabanggit yan ang unang pagkabuhay at ang ikalawang pagkabuhay sa verse 5 and 6. At sa 7, doon na yung larawan kung paano matapos ang 1,000 taon. At doon ninyo makikita ang pangyayari, ano karami ang hindi maliligtas. At kasama na doon si Satanas, paulanan sila ng apoy at sila'y masupok. Ito nga, isa-isahin natin ito ngayong gabi sapagkat nais ko na hindi ko ito mamadaliin. Gusto ko nga inyong maunawaan sapagkat maraming mga relihiyon na nagpapaliwanag nito. Pero out of context ang kanilang pag-aaral. No? Wala doon sa hermeneutical principle of the Bible. Kailangan ating gagawin na simple ang ating pag-aaral na anyong maunawaan. At ngayong gabi, atin utong umpisahan sa unang bersikulo hanggang pangatlong bersikulo. Ito po nakasulat sa verse 1, sa unang bersikulo ng Apokalipsis 20. Kung mayroon kayong mga Biblia, maaari ninyong buklatin, i-review ninyo sa inyong mga tahanan sapagkat gusto namin na inyo itong maintindihan. No? At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit. Ang unang pangyayari, ano ba itong 1,000 taon? Gusto kong ipapaliwanag muna itong 1,000 taon. Ang 1,000 taon, mga kapatid, ay isa itong larawan kung inyong nababasa sa Biblia yung Sabbath of the Land. Nang pumapasok ang Israelita mula sa Ehipto papunta sa Kanaan, mayroong batas Sabado doon.
na pag makapasok sila sa Kanaan, tatrabahuin nila ang lupain ng promised land within 6 years, ika-7th year Sabbath. Ang batas na ito should be studied as a model of God's redemption plan sapagkat ito yung modelo ng Diyos paano niya tatapusin ang kasalanan. At sa kasaysayan, itong 1,000 taon, mga kapatid, babanggitin ko muna bago ko babasahin, itong 1,000 taon, ito ay literal year. Bakit ito ay literal year? Sapagkat ito ang Sabat sa ating planetang Earth. Sapagkat sa Biblia, pag pag-aralan ninyo ng malalim ang mga prophecy and symbols, si Satanas bibigyan lang ng Panginoon ng 6,000 sa sanlibutan ito. Ang ibig sabihin, nang natukso niya ang ating mga magulang, nang pumasok ang kasalanan sa ating planeta, bibigyan lang siya ng Diyos ng 6,000 taon at ang ika-7,000, ito yung Sabat sa lupain, kaya nga mababasa ninyo itong 1,000 taon. Pero ang 6 years na the fast na nangyayari, ito yung pag-umpisa sa kasalanan, nung pinalaya sila si Adan at si Eva sa Garden of Eden, hanggang dumating ang Panginoon, kumplituhin ng Panginoon ang 6,000 taon, at itong ika-7,000 taon, ito yung Sabat ng lupain, ito yung judgment. Na? Atin itong pag-aralan, anong mangyayari kapag mag-umpisa na itong 1,000 taon o Sabat sa lupain. No? At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapo sa 1,000 taon. Siya ibinulid sa kalaliman, sinarhan, tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mangdaya sa mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kakalagan siya at pakawalan ng kaunting panahon. Now, papansinin ninyo, gusto kong maintindihan ninyo, uulitin ko uli ang verse 1. No? Pag-umpisa sa 1,000 taon o itong Sabat sa ating planeta, ito yung mangyayari, mayroong manaog. Nakikita ni Juan ang isang anghel na nanaog mula sa langit. Anong dala ng anghel na ito? Siya ay may susi ng kalaliman at malaking tanikala. No? Ating pag-aralan sa Biblia itong verse 1, gagamit tayo ng textual study. Paano natin kikilalanin itong isang anghel na nanaog mula sa langit na may hawak ng susi? Nang pinag-aralan ko ang Biblia, mayroon lang isang anghel na mayroon lang isang may hawak sa susi sa Biblia na magtuturo kung sino ito. Makikilala natin yan mamaya. Pagkatapos niya bumaba, may hawak siyang susi sa kalaliman, kanyang dinakip o sinunggaban niya ang dragon. Sino ang dragon? Sa ating napag-aralan, ang dragon, siya yung Diablo at Satanas, no? Ang matandang ahas, at ginapos siya sa 1,000 taon. Nang pagkatapos bumaba itong anghel, dinakip niya itong Satanas, Diablo at Satanas, at pagkatapos ginapos niya sa 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman, sinarhan. Tinatakan sa ibabaw upang huwag nang mangdaya sa mga bansa hanggang matapos ang 1,000 taon at pagkatapos nito, pakawalan siya ng kaunting panahon. Ang ating unang pag-aralan ngayong gabi, sino itong anghel na bumaba na may hawak ng susi? No? Na mayroong kapangyarihan na magbulid sa kahit Satanas sa kalaliman at sinarhan. No? Mayroon lang isang nagpakilala sa Biblia na may hawak ng susi. No? Wala akong Bibliang Tagalog. Ito lang English ang aking madaling. Hindi ko na na-type isa-isa. Matagal kasi. So ginamit ko na lang ang English. I am he that liveth. Ito ang Alpha and Omega. Sa Biblia, ang Alpha and Omega no other than Jesus Christ. No? I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the case of heal and of death. Napapansin ninyo, siya yung Alpha and Omega. Siya yung nabuhay. Siya nabuhay pero ngunit siya ay namatay, no? Namatay siya at nabuhay. And behold, I am live forevermore. Ako yung nabuhay maguli, ako'y namatay,
at ngayon ay buhay ako magpakailanman. Siya nawa. At nasa kanya ang susi ng kalaliman. Mapapansin ninyo ang hill, keys of hill and Hades. Hawak niya ang susi ng libingan. Itong hill na binabanggit dito, pag titingnan ninyo ito sa original na manuscripts, yung Griego, sa Greek Bible, itong hill dito ay Hades. No? Ang ibig sabihin ng Hades ay libingan. Nasa aking hawak ang susi ng libingan at ang kamatayan. Sinong may hawak? Ang Alpha and Omega. Sino itong Alpha and Omega? No other than Jesus Christ. Itong anghel na bumaba, kung ating kilalanin ito sa Biblia, sino ba ito? Sabi niya itong Alpha and Omega, I am John, so distinct and heard. And when I have heard and seen, I fell down to worship before me the feet of the angels which shewed me these things. Now, ating pag-aralan muna, ano bang kalagayan ng anghel sa anak ng Diyos? Ano bang kalagayan ng anghel? Kasi sa Biblia, ay ang anghel hindi ito karapat-dapat sambahin. Pero ang anghel, napapansin ninyo, nang natapos ni Juan ang kanyang sulat, ang kapitulo niya sa chapter 22:8, pinapaliwanag ni Juan nang nakita niya ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat anghel ang nagpapakita sa kanya, sa mga nakikita niya. Pagkatapos niya ito narinig, ang kanyang nakita, he fell down to worship before the feet of the angel. Ibig sabihin, sinamba niya itong anghel na nagpapakita sa kanya. Pero ang sabi ng anghel, then said he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant, am of thy brethren and the prophets, and of them which keep the seeing of this book, worship God. So ipinagbabawal sa talatang ito, nang sinamba ni Juan ang anghel, ipinagbabawal ito ng anghel na sambahin siya. Sapagkat siya'y lingkod lamang ng Panginoon at ang dapat sambahin natin ang tao. Ganon din si Pedro, nung si Pedro ay bumisita sa bahay ni Cornelio, dumapa si Cornelio, mababasa po natin yon sa Gawa 10, pero ipinagbabawal ni Pedro na sambahin siya. Sapagkat sabi ni Pedro, ako'y tao lamang, sambahin mo ang Diyos. Ganon din ang anghel na nagpakita kay Juan. Pero napapansin ninyo, nang pinag-aralan ko ang Biblia, mayroong isang anghel dito na nagpakita nang sinamba siya, nang nakita ito ni Joshua, sinamba. At itong anghel na may hawak ng susi. Kasi ating pag-aralan, sino ba itong anghel na may hawak ng susi? Pagbabasahin ito ang talatang ito sa Joshua 5:13 to 15, ito yung nakasulat, no? Joshua and the Lord with a drawn sword. Sabi niya dito sa 13, and it came to pass when Joshua was by Jericho, and he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his swords drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, art thou for us or for our adversaries? And he said, nay, but as a captain of the host of the Lord, and I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, what saith my Lord unto his servant? Sa 15, and the captain of the Lord's host said unto Joshua, loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Napapansin ninyo, habang si Joshua naglalakad, kasi malapit na silang tatawid sa Jericho, naghihintay na lang sila ng tamang panahon habang siya naglalakad sa madaling araw, nakikita niya sa pangitain ang isang tao na nakabunot na ng tabak. No? Napapansin ninyo yung pagkasulat sa talata na his swords drawn in his hand. At si Joshua, nilapitan niya at tinanong, ikaw ba'y panig namin o sa aming mga kaaway? Pero ito yung sagot, sabi niya, hindi. Ako ang captain, I am the captain of the host of the Lord. Ako ang kapitan sa hukbo ng Panginoon at ako'y naparito
Sabi niya dito, at si Joshua, dumapa, oh, he fell on his face to the earth. Dumapa siya na nakasubsob ang kanyang mukha sa lupa at kanyang sinamba. At anong sabi ni Joshua? What said my Lord unto his servant? Pero ito yung sabi ng ang kapitan ng mga lords of hosts, said unto Joshua, loose thy shoe, for off thy foot, for the place whereon thou standest is holy ground. Napapansin niyo, ito yung talata sa Biblia na ang mga anghel pinagbabawal nila na sila'y sambahin, pero yung captain of the host ay sinamba ni Joshua at pwede. Kaya nga ating titingnan, sino ang anghel na ito? Sa sulat ni Daniel, and at the time shall Michael stand up. Ang pangalan pala nito, no? The great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Mapapansin ninyo, ang captain of the Lord's host, ang kanyang pangalan si Michael. Si Michael, pagbabasahin ninyo yung Revelation 12, nang nagkakaroon ng labanan o digmaan sa langit, nakipagbaka ang dragon at si Miguel at nananatalo ang dragon, itinapon sila sa lupa. Mapapansin ninyo, pag-aralan ninyo itong pangalang Michael, sa Biblia, pag titingnan ninyo yung Bible Dictionary, yung definition sa pangalang Michael, is the one who is like God. Mayroon ding ibang definition na kanilang the one who is like God. Pag-aralan ninyo itong pangalang Michael, ang isa lang ang tinutukoy, the one who is like God, no other than Jesus Christ. No? Ang iba pang definition sa dictionary, sabi na the one who is like God, the Prince of God. Kaya nga ang prinsipe sa hukbo ng Panginoon, no other than the Michael angel, at ito yung anghel na bumaba. Pag-aralan ninyo ang isa sa pangalan ni Jesus Christ, nung hindi pa siya nagiging tao, siya ang anghel na si Miguel. Kaya pag-aralan ninyo sa Biblia, itong nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may hawak ng susi. Si Jesus Christ sa Biblia ang may hawak ng susi. At itong anghel na nanaog, no other than Michael, the angel. At nung nagiging tao siya sa lupa, siya si Jesus Christ. Kaya nga, nang bumaba siya dito sa lupa, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. Na ngayon, paano ba mangyayari ang pagdakip kay Satanas na at gagapusin siya sa loob ng 1,000 taon? Dito pag-aralan natin, nakilala natin kung sino itong anghel na bumaba. Paano ba mangyayari ang pagdakip o pagbaba ng ating Panginoon? Alam niyo ating pinag-aralan kagabi yung investigative judgment. At kung matapos na ang kanyang pag-imbestiga sa lahat ng uri ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga aklat na binuksan, at kasama doon ang audience ng Panginoon, kasama sa kanyang paghatol ang lahat ng mga anghel, mga hukbo-hukbong mga anghel, at pagkatapos ng kanyang paghuhukom, ang verdict ay naibigay na, at ang Panginoon, hubarin niya ang kanyang pagka-judge at isusuot niya ang kanyang damit bilang anak ng Diyos at bababa dito sa lupa. Ha? At ito yung ibig sabihin, pagkatapos ng investigative judgment, right after the verdict of the investigative judgment, the Lord Jesus will come in this planet Earth. Ha? At pagkatapos dito, babalik siya sa sanlibutan ito dahil kukunin na niya kung sino yung mga taong nakasulat sa aklat ng buhay sapagkat sila ay ang mga taong sasalubong sa Panginoon. Kaya mapapansin niyo, pagdating ni Jesus Christ, mahahati na sa 4 na grupo ang tao. Ha? Sa katapusan ng ating sanlibutan, kapag darating ang ating Panginoon, yun yung pangyayari sa katapusan ng ating sanlibutan, ang tao magiging 4 na grupo, no? Na madatnan ng Panginoon. Ang buhay, 2 grupo. Ang patay, 2 grupo din. Bakit magiging 4 na grupo ang mga tao? Sapagkat maraming mga taong namatay, nasa libingan nila, 2 grupo yan.
No? Ang hindi lahat na namatay ay maliligtas lahat. Mayroon ding mga tao na masama, mayroon ding mabuti. Kaya dalawang grupo. Now, pagdating ng Panginoon, maraming mga taong buhay sa kanyang pagdating na madatnan niya. Pero yung mga buhay na tao, dalawang grupo. No? Mayroong mabuti, mayroong mga masama sa kanyang pagdating na madatnan niya. O katulad nito, pagdating ng Panginoon na makikita siya sa kanyang kaluwalhatian, ito yung mga taong buhay na madatnan niya na sasalubong sa kanya. Atin na yung napag-aralan, no? Review na lang yan. Kaya pagbabasahin natin itong Isaiah 25:9, sasabihin sa araw na yaon, narito ito ang ating Diyos, hinihintay natin siya, ililigtas niya tayo, ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa, magagalak sa kanyang pagliligtas. Ito yung karanasan ng mga taong maliligtas during the second coming of Christ. Ito yung mga isang grupo na sasalubong sa Panginoon. No? Ito naman yung sa mga patay na mabubuhay na mag-uli, na sila yung unang makakaranas sa first resurrection. Ang kanilang bata na hiwalay, nung bata pa ay namatay ito, ibabalik ng kanilang mga anghel. At ito yung resurrection morning sa mga dead, the just, na who are asleep in the dust. No? Sabi ni Daniel 12:2, yung mga natutulog sa alabok ng lupa, magigising. Sila yung mga matuwid. Ito yung dalawang grupo na maliligtas. No? Ito yung pagkatapos nila mabuhay at lahat ng mga anghel ay bababa dito sa lupa, salubungin ang lahat na maliligtas. Ang second coming ni Jesus Christ, doon lang siya sa alapaap. No, magkakaroon na, salubungin na lang ng maliligtas ang Diyos, hindi na siya bababa dito sa lupa para mangaral. Maraming mga relihiyon, mayroon silang tinuturo na mayroon silang tinatawag na 1,000 years of peace. Darating daw ang Panginoon, mangangaral pa. Hindi yan biblical teaching. Sapagkat ang Biblia, ang mga turo ng Biblia, during the second coming of Christ, ay sa alapaap na lang siya, salubungin na lang natin ang Panginoon, at maranasan ng mga patay, mabubuhay sila maguli, at ang mga buhay, aakyat sa langit, nakasama ng mga patay na binuhay, salubungin ang Panginoon sa hangin. No? Kaya nga ito yung panahon na ang mga guardian angel natin, kapag tayo maliligtas, isang kagalakan sa mga anghel na makikita ang kanyang mga binantayan na naliligtas. No? Ito yung pinakamasayang araw sa mga taong nasa libingan, na magkakaroon na ng paggising sa lahat ng mga patay na nasa libingan, sapagkat dumating na ang Panginoon. Yun yung second coming of Christ. Ang dalawang grupo, yung apat na grupo, dalawang grupo lang doon ang maliligtas. Buhay na naghihintay sa Diyos, madatnan, at yung mga patay na natutulog, mabubuhay sila maguli. At ito yung makaranas na dadalhin sa langit. Ating babasahin itong 1 Thessalonians 4:15, 16 to 17. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo sa pagbabalik ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagpaparito ng Panginoon, hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Kaya nga ito yung sabi, ang Panginoon din mismo ang bababa mula sa langit. At hindi tayo mga uuna, ito yung gusto kong hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Pag madatnan ka na buhay, hindi ka uunang aakyat. Hintayin mo na mabuhay ang mga patay, sapagkat ang pag-akyat natin sa langit sabay-sabay. Sa 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, mapakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. No, yung makaranas sa first resurrection, ayun lang ang mga nananampalataya kay Kristo. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Malinaw yan. Pagkatapos mabuhay yung mga patay, ay tayo naman na buhay na madatnan, ay kasama nila salubungin ang Panginoon sa alapaap, sa hangin, at sa ganito, nasa Panginoon na tayo magpakailanman. At doon na mag-umpisa ang
ang tinatawag na glorification, yung glorified body, na wala ng kamatayan sapagkat ibinihis na ng Panginoon ang immortality. Now, ngayon dito tayo, ano naman ang dalawang grupo na mga masama? No. Ito yung dalawang grupo na masama. Ang mga masama, dalawang grupo, ang buhay na mga masama at ang mga patay na masama. Ating pag-aralan ito kunti. Ito yung pagdating ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon na ang mga masasama, ito yung kanilang kalagayan. Hindi nila kayang titingnan ang liwanag ng Diyos, sila'y tatakbo, at sila'y pupunta sa mga yungib at sa mga bato. Ito yung talata natin. At ang mga hari sa lupa, mga prinsipe at ang pangulong kapitan, mga mayayaman at mga makapangyarihan at ang mga bawat alipin at ang bawat laya, magsipagtago sila sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. Saan sila pupunta? Sa yungib, sa mga bato, mga bundok. Ito yung mga buhay na madatnan ng Panginoon ngunit hindi maliligtas. Pupunta sila. Bakit? Bakit hindi sila makatingin? Nahatulan na sila. At sila'y hindi karapat-dapat sa hukuman ng Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, tatakbo na lang sila. Now dito sa 16, sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan sa galit ng kordero, sapagkat dumating ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makakatayo? Mapapansin ninyo, ay dumating na sapagkat itong pagdating ng Panginoon, ito na yun ang dakilang araw na binabanggit na sa galit ng kordero. Mapapansin ninyo, yun yung ano naman ang gagawin ng Diyos doon sa mga buhay na tumatakbo, nagpapahulog ng mga bato. Sa Biblia, hindi sila mahuhulugan ng bato. Kung di ito ang gagawin ng Panginoon sa kanila, sa 2 Tesalonica 2:8, ito pong nakasulat, at kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papapatayin ng Panginoong Hesus. Anong gagawin niya doon sa mga buhay na tumatakbo na hindi makasalubong sa Kanya? Papatayin ito ng Panginoong Hesus ng hininga ng Kanyang bibig. Parang hingahan lang sila ng Panginoon, mamamatay sila. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng Kanyang pagpaparito, ang mangyayari sa mga buhay na masama, lilipulin silang lahat. Kaya mapapansin ninyo yung laraw. Ano naman ang mangyayari? Yun sa mga patay na mga masama. Kasi dalawang grupo ito. Ang mga patay na mga masama, sa Apokalipsis 20, talatang 5 hanggang 6, ang mga iba sa mga patay, hindi mga bubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. At ang mga ito'y walang kapangyarihan, ang ikalawang kamatayan, kung di sila'y magiging mga saserdote ng Diyos, ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mapapansin ninyo, binabanggit dito, kaya nga sa Biblia, ang makasama sa first resurrection, that is the resurrection of the just, for the just. Ang unang pagkabuhay na maguli para sa maliligtas. Pero yung mga taong hindi maliligtas, maghintay pa sila ng 1,000 taon bago bubuhayin uli ang masama. Bakit 1,000 taon? Sapagkat mayroon pang millennial judgment. Ang lahat na maliligtas, dadalhin ng Diyos sa langit to participate the millennial judgment. Mamaya ating ipapaliwanag ito. Ano ang pagitan? Ang iba sa mga patay, hindi sila mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Kaya pag titingnan natin ang kalagayan dito sa lupa during 1,000 years, kung darating ang ating Panginoon na 4 na grupo ang mga tao, ang 2 grupo dadalhin sa langit, ang 2 grupo, ang mga buhay papatayin, ang mga patay hindi mabubuhay. Ano ang kalagayan ng lupa? Ito yung sulat ni Propeta Jeremias. Kung mayroon kayong mga Biblia, pwede ninyong bubuksan. Ito ang pangitain ni Propeta Jeremias sa araw na darating ang Panginoon kapag parusahan niya ang mga masama. Ito, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon na magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So, sa pagbabalik ng Panginoon, kung papatayin niya yung mga buhay na mga masama, ibig sabihin, patay lahat ang mga tao sa lupa
kapag kukunin niya ang lahat na maliligtas. No, anong mangyayari sa ano? At ang mapapatay ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga, sa pamamagitan ng kanyang liwanag, hanggang sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo. At sila'y mangangalat, sila'y hindi tataghuyan. Ang mga patay na yan, wala nang iiyak. Yung mapapatay ng Panginoon sa araw na yon. O hindi na sila dadamputin o ililibing man. At ibig sabihin, mangangalat na sila sa lupain ng planetang Earth kapag darating ang ating Panginoon. O sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Anong pangitain, anong pang sulat ni Jeremiah? No? Ito yung mga pangitain na nakita ni Jeremiah during 1,000 years, no? Aking minasdan ang lupa kasi kapag kukunin na ng Diyos ang lahat na maliligtas, dadalhin na niya sa langit yung dalawang grupo. Ang dalawang grupo na matitira dito, puro patay. Kaya nga ito yung pangitain ni Jeremiah, no? Aking minasdan ang lupa, narito sira, walang laman. Ito yung magiging larawan during 1,000 years. No? Ang lupa, pag mag-umpisa ito, ang lupa ay wala ng laman. Bakit wala ng laman? Patay na lahat ang mga tao na iiwan sa planetang ito. At ang langit ay wala ng, anong wala? Liwanag. Mababasa natin yan sa Jeremiah, wala ng liwanag. Ang araw natin at buwan, hindi na yan magliliwanag. Nasisira yan sa pagdating ng ating Panginoon. Aking minasdan ang bundok, narito nagsisiyanig, at ang lahat na burol nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito, anong sabi? Walang tao. Sapagkat during 1,000 years period, ang ating planeta, mangingilin ito sa sabat sa lupa. No? Yung ang ating planeta magpapahinga ng kanyang sabat at ito'y wala ng liwanag, wala ng tao. Sapagkat lahat ng mga taong masama, nasa kanilang libingan yung mga patay, yung mga buhay, pinatay ng Panginoon, wala nang naglilibing. Wala ng tao. Lahat ng mga ibon sa himpapawid nakatakas. Ako'y nagmasid, narito ang mainam na parang sa ilang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyaon ay nangangasira sa harapan ng Panginoon, sa harap ng kanyang mabangis na galit. Ako'y minsan tumitingin sa mga malalaking building kapag pupunta ako sa Maynila. Pero aking nailalarawan, kapag dumating ang Panginoon, anuman kaganda ang bahay na iyong tirahan ngayon, pagdating ng araw, mawasak yan. Sapagkat sinasabi ng Biblia, lahat ng mga malalaking building magiging sira sa harapan ng Panginoon. No? Ito yung dahil sa kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Ito yung larawan ng Diyos kapag bababa ang anghel na ito. Kapag bababa ang ating Panginoong Hesus, ang ganyan ang mangyayari. No? Sa lupa, si Satanas na lang ang natitirang buhay na nakakulong ang kanyang kalagayan. Kaya napapansin ninyo, pagbabasahin ninyo yung Apokalipsis 20, 1 hanggang 3, dumating yung isang anghel na may hawak ng susi, dinakip si Satanas at ginapos siya sa loob ng 1,000 taon. Kasi pag umpisa sa 1,000 taon, yun ang second coming ni Jesus Christ. Kukunin na niya lahat na maliligtas, dadalhin sa langit. Ang matitirang buhay, si Satanas na lang mag-isa. At ang planetang ito ay magiging kulungan ni Satanas. At ang lupain, mangingili na siya ng Sabat. Now, ganyan ang kalagayan. Naintindihan na ninyo. Now, dito tayo ngayon. Ano naman ang maliligtas na dinala sa langit, ano naman ang kanilang gawain? No, atin nang napag-aralan ang kalagayan sa lupa. Pupunta tayo ngayon, susundan natin itong mga naliligtas na dalawang grupo na dinala sa langit. No? Kung si Satanas na lang nag-iisa dito sa lupa, ginapos siya dito. Alam niyo ang paggapos dito kay Satanas, hindi ito literal na paggapos. Kung di ang paggapos kay Satanas, ito'y tinatawag sa Biblia na chain of circumstances. Isang paggapos sa isang sirkunstansyang paggapos sapagkat ang kalagayan niya wala na siyang matukso na mga tao
na mabibiktima pa niya sa kanyang pagiging dyablo. Wala na siyang kasamang buhay. Kaya nga ang kanyang kalagayan dito sa lupa, para siyang ginapos. Alam niyo, for 1,000 years, he will ponder the result of his rebellion. Palagi maiisip niya, mapag-isip-isip niya ang pag-rebellion na kanyang ginawa doon sa langit, ito palang nagiging resulta. Lahat niya mga kasama, puro mga bungo. At siya'y ginapos dito sa ating planeta. Tinakpan, sinarhan, tinatakan, hanggang matapos ang 1,000 taon. Now, ngayon ating pag-aralan ito, ang malawak na saklaw nitong 1,000 taon sapagkat ito ay millennial judgment. Kabahagi lang itong ating pinag-aralan, pero ito yung pinaka-importanting ating pag-aralan magpatungkol sa millennial judgment. Ano naman ang maliligtas na dinala sa langit? Ano ang kanilang gawain? Mayroon pong gawain ang maliligtas na dinala sa langit. Ano ang gawain nila? Kung ang unang judgment, ang audience ng Panginoon ay ang mga anghel, nag-participate sila sa judgment through the records book, at ang participation ng mga anghel, sila yung nagiging guardian angel sa mga bawat mga tao. Dito naman sa pangalawang judgment, na pagbabasahin ninyo itong Apokalipsis, ang ating binabasa kanina, Apokalipsis 20:1-3. No? Pagbabasahin ninyo ang 4, ano ang larawan na nakikita sa verse 4? Ang larawan na nakikita sa verse 4, at nakakita ako ng mga trono, luklukan sa ibang Biblia. At may mga nagsisiupo doon sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Na mapapansin ninyo, itong mga nakikita niya ang mga upuan ng mga trono, mga luklukan, at may mga nagsisiupo sa mga luklukan. At mayroong pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko, sino itong pinagkalooban ng Panginoon? Sino itong mga umuupo sa trono na pinagkalooban ng humatol? Ito yung ang Biblia, ipinapaliwanag niya, ito yung kasagutan. At ang mga pinagkalooban niyang humatol, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Umupo sila sa trono. No? Dahil sa patutuon ni Jesus, dahil sa salita ng Diyos, ito yung mga ngaral, umuupo sila sa trono para humatol. At ang mga hindi sumasamba sa hayop, ito yung, mayroon tayong topic dito tungkol sa hayop, ipapaliwanag namin yan, abangan ninyong topic natin. At sa kanyang larawan at hindi tumanggap sa tanda ng kanyang noo at sa kanilang kamay. No? At sila'y nangabubuhay na naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito yung mga tao na hindi sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, umuupo dito sila sa trono at sila yung pinagkalooban ng paghatol. Anong ibig kong sabihin? Ito yung madatnan ng Diyos na buhay at madatnan niyang patay na dinadala niya sa langit, paupuin sila sa trono at pinagkalooban silang humatol. Anong ibig sabihin? Ang lahat na maliligtas, dadalhin ng Diyos sa langit para sila mag-participate sa second piece of judgment. Ito yung tinatawag na millennial judgment. Kaya nga sabi dito, at sila'y mga bubuhay, magsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon kasi isa sa kalagayan ng hari, magiging huwis sila. At sila'y mag-participate sa paghatol na ito. Ano katagal? Sa loob ng 1,000 taon. Ito yung tinatawag na millennial judgment. Mayroon bang suporta sa Biblia ang talatang ito? Mayroon po. No? Pagbabasahin po natin ang sulat ni Pablo sa unang Korinto 6:2. Ito po yung nakasulat. At hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsipaghatol sa sanlibutan. At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, gaano baga dapat magsipaghatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Nagkakaroon ng problema doon sa Corinthian Church. Ang mga tao hindi marunong mag-ayos ng mga maliliit na problema sa iglesia. Ito yung binanggit na Apostol Pablo. Hindi ba ninyo alam na ang mga banal, kung kayong mga banal, nagsisikap kayong naglilingkod sa Panginoon, kayong magiging mga banal, darating ang araw na inyong magsisihatol kayo sa sanlibutan. Kailan ba mangyayari na ang mga banal magsipaghatol sa sanlibutan? During 1,000 years with Christ in heaven. No? Ang paghatol na ito yung participation ng lahat na maliligtas doon sa langit during 1,000 period
of time. Dito sa 3, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa mga bagay na ito? Naalala ko mayroong nagtanong kay Soriano, mayroong nagtanong kay Eli, Brother Eli, ano bang mataas, anghel o tao? Sabi ni Soriano, mataas ang tao kaysa anghel. Ito yung mga talata na ginagamit ni Brother Eli, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Ang tanong niya, sinong mataas ngayon? Ang tao o anghel? Mataas ang tao, hatulan ng anghel. Pero hindi nila naintindihan na ang anghel dito na hatulan ng mga tao, hindi yung anghel na nasa langit. Kasi ang anghel, 2 grupo. Ang anghel na natitira doon sa langit, 3/4, at ang 1/3 ay, ang 2/3 nandoon sa langit, at ang 1/4 nasa ang ikatlong bahagi nasa kasama ni Satanas. Ang anghel na hatulan ng mga banal, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Si Pablo, sinabi niya, nakasama tayo, ating hahatulan itong mga anghel. Sinong mga anghel ang hahatulan ng mga banal? Kailan ba mangyayari na ang mga banal mahatulan nila yung mga anghel? Hindi yan mangyayari dito sa lupa, mangyayari yan doon sa langit kapag aakyat na tayo mag-participate sa millennial judgment. Kaya nga ating hahatulan ang anghel. Sinong mga anghel na hahatulan? Yung kasama ni Satanas na nahulog na kasama niya. Tayo ang maghuhusga kasama ni Kristo gaano sila katagal masunog sa imperno. Kaya nga, ito yung isang larawan. Ano ba kahalaga itong millennial judgment? Ipapaliwanag ko mga kapatid, itong millennial judgment ay isang pribilehiyo sa bayan ng Diyos na ito yung gagawin ng Diyos, mga kapatid. Isang pribilehiyo na makasama sa kanyang judgment ang mga banal. Bakit? Ay bago tatapusin ng Diyos ang kasalanan, nais ng Panginoon na imbitahan niya ang lahat na maliligtas, dadalhin sa langit upang ipapakita ng Panginoon ang kanyang justice system of judgment. Paano ko ba masasabi na ito yung justice system na ipapakita niya sa mga tao, sa mga maliligtas, yung kanyang justice system? Sapagkat sa tatlong paghatol ng Panginoon, 3 ang dapat niyang isatisfy sa kanyang judgment. Ang una niyang isatisfy ang mga anghel. Ito yung tinatawag na investigative judgment, masatisfy ang lahat ng mga anghel. Ang pangalawang judgment, ito yung millennial judgment, gustong i-satisfy ng Diyos ang lahat ng mga tao na maliligtas, ibubuksan ng Diyos ang kanilang mga record at imbitahan sila. Halika kayo. Titingnan ninyo ang record kung bakit ang mga taong ito hindi naliligtas. At kasama tayo sa paghatol. Ano ba ang participation ng mga banal sa judgment na ito? Itong millennial judgment, kung ito karami ang maliligtas sa langit, mag-participate sa judgment, hindi sila maghatol na itong mga masama maliligtas pa. Yung kanilang verdict ay final na. Yung judgment ng Diyos na hindi sila maliligtas, final na yon, hindi na yun mababago. Pero ano ang dahilan bakit sila mag-participate sa judgment na ito? Hindi pa nilagay ang Panginoon sa paghatol kung gaano sila katagal susunugin sa imperno. At ito yung dahilan kung bakit sila inimbitahan ng Diyos sa paghahatol na ito, sapagkat dito ipapakita ng Diyos ang kanilang kasalanang nagawa through the records. Ipapakita ng Panginoon bakit ang iyong kapitbahay hindi naliligtas. Bakit sabihin ng Panginoon, sino ka ba na magsasabi ng iyong kapitbahay na maliligtas? Pero kung gusto mong malaman, here's the records. Let us see what is the records in the book. Kapag matitingnan na ngayon, ikaw mag-participate na ngayon, gaano katagal susunugin siya sa imperno. Kasi sa judgment na ito, walang tao na susunugin sa imperno na without the knowledge of the righteous. Lahat ng mga susunugin sa imperno, nalalaman ang kanilang mga kaso doon sa langit sapagkat ang mga mata mismo ng mga righteous, inimbitahan sila ng Panginoon sa judgment na ito at kasama sila
sa kriteria na gagawin ng Panginoon, gaano katagal babayaran nila ang kanilang kasalanan sa impyerno. No? Kaya nga ang impyerno, wala pang impyerno ngayon. Pagkatapos ang impyerno, pagkatapos yan sa millennial judgment. Now, dito tayo ngayon, kaya nga ito yung sabi niya sa kanyang mga alagad. No? Mayroon bang suporta ito sa Biblia na kasamang maghatol yung mga maliligtas? Ito yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 12:41. Magsitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineve. Na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsisisi sa pangaral ni Jonas at narito dito'y may lalong dakila kaysa kay Jonas. Na mapapansin nito, anong sabi ni Jesus Christ doon sa mga Pariseo? Ang sinabihan ni Jesus Christ dito, ang mga Pariseo, na ang mga Pariseo kasi kontra sila sa lahat ng turo at aral ni Jesus Christ, no? At sinusundan siya palagi para husgahan ang kaniyang mga pangangaral. Pero ito yung sabi ng Panginoon, magsitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineve. Nabasa ba ninyo yung book ni Jonas? Nangaral si Jonas doon for 40 days at ang buong bansa ng Nineve nagsisi sila, hindi sinunog ang Nineve. Kasi sabi ni Jonas, 40 days and 40 nights ay susunugin na ang Nineve, nagsisi sila. At sa pagsisisi nila, maligtas sila. At ito yung sabi ng Panginoon, magsitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineve sa kasama ng lahing ito, yung mga Pariseo, huhukuman ng mga tao sa Nineve. At sila'y hahatulan. Sapagkat nagsisisi sa pangaral ni Jonas. Ano pang sabi niya sa 42? Magbangon sa paghuhukom ang reyna sa timugan, kasama sa lahing ito, at ito'y hahatulan. Sapagkat yung reyna at mga tao sa Nineve babangon at mag-participate sila sa judgment, sa millennial judgment. Marami pang mga support na talata sa Biblia tungkol sa judgment na ito. Naimbitahan sila ng Diyos sa millennial judgment, 1,000 paghuhukom sa lahat ng mga makasalanan. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang record book sa mga mata ng mga banal. Kaya nga mga kapatid, ang kaligtasan ay dapat mo itong pag-isipan ngayon kung maaari na pagdating sa araw na iyon, alam ninyo maraming magsisiiyak sa kaarawan na iyon. Kapag ikaw maliligtas, maaring hahatulan, kasama ka sa paghatol-hatulan mo ang iyong mga anak o magulang o kapatid. No? Habang ngayon wala kang ginagawa para sa kanilang kaligtasan. Kaya nga importante na pag-isipan natin kung tayo nagsisikap maligtas, pagsikapan mo din, baka balang araw kasama kang maghatol sa iyong mahal sa buhay. Ito yung mangyayari. No? Ang paghahatol na ito, no? Ang paghahatol na ito ay ang millennial judgment. No? Anong hatol ang gagawin nila sa millennial judgment? No? Ang hatol nila ay kriteria na lang kung gaano katagal ang parusa na ipapataw sa kanila sa pagsunog sa impyerno. Tandaan ninyo, ang impyerno, wala pa ngayong impyerno pagkatapos yan sa 1,000 taon. Ha? At anong mangyayari pagkatapos sa 1,000 taon? Pagkatapos sa 1,000 taon, dito nang nakasulat sa Biblia, kanina ating nababasa na yung Apokalipsis 6, ating babasahin naman yung Apokalipsis 7 hanggang 9. Kasi verses by verses ang ating pinag-aralan yan sa Apokalipsis 20. Dito tayo sa versikulo 7. No? At mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon, kapag matatapos na yung millennial judgment, matatapos na yon, bababa ang bagong Jerusalem, ang siyudad ng Diyos na minamahal, na kasama ng mga banal papunta dito sa lupa. Ang kaharian ng Diyos na langit, ililipat yan dito sa ating planetang Earth. Paano yan mangyayari? No? Mayroon ba yung talata sa Biblia? Mayroon, kapatid. Kung mababasa natin yan sa Apokalipsis 21:2 at saka 10. No? Bababa yan ang bagong Jerusalem. Apokalipsis 21:2 hanggang 10. Kaya nakita ni Juan, no, na bababa ang bagong Jerusalem. Ito yung Jerusalem sa kalangitan, yung bayan ng Diyos na ating pinag-aralan na ginto. Bababa yan ang siyudad ng Diyos na minamahal. Kasama ng mga banal, papunta dito sa ating planetang Earth after 1,000 years. No? Iapak ang paa ni Jesus sa bundok ng Olibo
at mahati ito sa apat, from east to west, from south to north, at aapak ang ating Panginoon, ilalapag niya ang bagong Jerusalem, saka naman mabuhay ang mga masasamang patay, at si Satanas kalagan na sa bilangguan. Ito yung mangyayari, ang sunod-sunod na pangyayari, paano mabubuhay uli ang mga patay. At sa pagkabuhay na ito na yung tinatawag na executive judgment. No, ano itong executive judgment? Ay susunugin na sila sa imperno. At sa 8, ito yung nakasulat sa versikulo 8, at kung maganap na ang sa 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, kung matapos na itong 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Ano pang daya ang gagawin niya? Paano ba siya kinakalagan sa bilangguan? Kapag lalapag na ang bagong Jerusalem dito sa lupa, mabubuhay ang mga patay. Kaya lalabas na si Satanas upang dumaya sa mga bansa. Anong daya ang gagawin niya? Ako ang nagbuhay sa inyong lahat. Ito yung nadadaya na naman siya, no? At ang mga patay na nabubuhay ng mga masama ay naniniwala na siya nga ang bumuhay sa kanila. Gising kayong lahat, sapagkat maghanda tayo sa digmaan upang tipunin sila sa pagbabaka. Makipaggera sila uli. Sinong kasama ni Satanas? Ang mga, ay yung mga hindi maliligtas upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. Ito kadami ang mga taong hindi maliligtas na dadayain uli ni Satanas. Pangungunahan sila uli ni Satanas para sa isang pakipagbaka. Pero ang bilang nila katulad sila ng buhangin sa dagat. There is contrast number between the righteous and the wicked. Ang wicked ay ang bilang nila katulad ng buhangin sa dagat. Anong gagawin nila? Magsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Magsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. Yung bagong Jerusalem na bumaba dito sa lupa, pinaligiran nila. At ang bayang iniibig. Ito yung bayang iniibig, yung bagong Jerusalem na nanaog dito, pinaligiran na ito ng mga masama. Pero nang napaligiran nila, anong nangyari? At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito yung tinatawag na executive judgment. Ang pagsunog sa mga masama, ito yung executive judgment. Pero alam na ng mga banal ang kanilang mga kaso. It is very clear. Every case was decided ng mga kasama ang mga banal. Kaya nga, kapag ang mahal sa buhay, makikita mong masusunog, alam mo na ang dahilan kung bakit sila nasusunog. Kasi kasama ka sa judgment. Kaya nga, ito na yung executive judgment, susunugin na ang lahat ng mga masama. Pinaligiran lang nila yung siyudad ng bagong Jerusalem, yung siyudad ng Diyos, pagkatapos bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito yung sa verse 9. Anong gagawin ng Diyos sa dyablo? Sa Jes. At ang dyablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ang bulaang propeta. At sila'y pinahirapan araw at gabi, magpakailanman. Ito yung kalagayan ng mga ano itong hayop? Itong hayop ay malaking relihiyon ito. Ituturo namin ito sa mga susunod nating topic sa Daniel and Revelation. Tunghayan ninyo itong topic natin patungkol sa Mark of the Beast and the Beast itself. Itong bulaang propeta, ito po'y nagsimbolo sa mga relihiyon din ito. Pero ito'y sila'y kasama sa dyablo na sila ang kumabig ng maraming mga taong dinaya nila na sila po'y hindi sumunod sa kautusan ng Diyos. Sila'y pinahirapan at araw at gabi, magpakailanman. Marami nga nagsabi na itong impernong ito, wala itong katapusan. Kasi ang nakasulat, pinahirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Sa English yan, forevermore yan, wala yung katapusan. Kapatid, ang talata ng Biblia, hindi yan nagtatapos sa verse 10. Tuloy yan ang talata hanggang verse 15. Anong nakasabi dito sa verse 14? Kasi ang mga karamihan nag-aral sa Biblia, hanggang 10 lang, sasabihin na nila, walang katapusan ang imperno. Pero hindi yan totoo. Ito yung nakasabi sa 14, at ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy.
ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino mang hindi masusumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Sa talatang ito, mayroon akong gustong ipapaliwanag. Ano bang ibig sabihin ng Hades at kamatayan? No? Ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pag-aralan ninyo ito, kapag pag-aralan ninyo yung English, no? Ang kamatayan at Hades, tinatawag ito sa English na abstract noun. Ano bang ibig sabihin ng abstract noun? Ang kamatayan, ito ay isang pangalan, pero hindi ito ang taong namatay. Huh? Katulad nitong Hades, itong Hades ay libingan. Pero hindi ito, bakit ibinulid ito? Bakit sinunog ito sa dagat-dagatang apoy ang pangalang kamatayan at pangalang libingan? Ito po ang nakasulat sa Biblia, sapagkat sa pagkatapos sa pagsunog dito, yung pagsunog ito na yung imperno, ang kamatayan at ang Hades ay hindi na maranasan at wala na ring patay na ililibing. Kaya nga ang pangalan itself, the name itself, kamatayan at Hades, itinapon na yan sa dagat-dagatang apoy sapagkat hindi na ito maranasan magpakailan-kailanman. Sapagkat pagkatapos sa pagsunog ay wala ng kamatayan ang tao. No? Hindi na makaranas ng kamatayan. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? Kaya nga ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. Kaya nga, anong sabi? Yung mga sinunog doon, pati si Satanas, no? Pahirapan sila araw at gabi magpakailan-kailanman hanggang makaranas sila sa ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan yung susunugin sa apoy na yan? Patay na sila, ngunit binuhay sila uli para tatanggapin nila ang parusa sa dagat-dagatang apoy. Bakit kailangang sunugin sila? No? Ito yung mga kapatid ang rason. Ang isa sa mga likas ng Panginoon, isa sa mga pangalan ng Panginoon, our God is a consuming fire. No? Isa sa kanyang isa sa kanyang pangalan. Ang ating Diyos, siya ang nagliliyab na apoy. Ang ating planeta, binigyan lang ito ng taning ng Panginoon ng 1 linggo. Pag titingnan ninyo yung prinsipyo doon sa 2 Pedro 3:8, ang sabi ng Panginoon, mayroon yung pagbibilang ng Panginoon sa prinsipyong ito, yung ang 1,000 sa tao, 1 araw sa Diyos, ang 1 araw sa Diyos, 1,000 sa tao. Ito yung milenyo dito, yung ikasabat ito ng lupain. No? Pag dito matapos, ibibigyan lang niya ang kasalanan ng 6,000, pagkatapos huhukuman niya. At pagkatapos sa 1,000, sapagkat ang kasalanan, bibigyan lang ito ng 7 araw sa Panginoon. Ito yung the great week of time sa history. Ang universo ng Panginoon, walang kasalanan. Pero nang pumasok ang kasalanan, bibigyan lang ito ng Panginoon ng 1 linggo. Pagkatapos sa 1 linggo, tatapusin na niya ang kasalanan. Anong pagtapos niya sa kasalanan? Ang apoy na susunog sa kanila, it is God Himself who consume the sin and sinner. Na sa araw na ito ay susunugin na niya ang lahat na pinanggalingan ng kasalanan. No? Kaya nga si Satanas, ang kanyang mga anghel susunugin at ang lahat ng mga taong masama. At kung matapos sila magsunog, maranasan nila ito, ang dagat-dagatang apoy na ito ang ikalawang kamatayan. No? Sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. No? Kaya nga tandaan niyo, maraming mga taong hindi naniniwala na si Lucifer o si Satanas masusunog. Lalo na sa mga ibang relihiyon, ang turo nila, Satan is a spirit at ang espiritu hindi masusunog. Pero hindi yan totoo. Basahin ninyo ang inyong Biblia, mababasa niyan ninyo litra por litra. Mayroon bang litra por litra mababasa natin? Kasi ang paniniwala ng maraming relihiyon ngayon, ang paniniwala nila ang tao mayroong tinatawag na immortality of the soul. Ang tao walang kamatayan. Kahit sunugin yan sa imperno, hindi yan masusunog, hindi yan totoo. Ang imperno sa Biblia, ikalawang kamatayan, mamamatay sila. Saan natin mababasa? Mababasa natin yan sa Malakyas 4:1-4. Pakinggan ninyo ito, basahin ninyo mismo sa inyong mga Biblia, sa inyong mga bahay. Narito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang
hurno. Ang karawan ng imperno, susunog ito na nagniningas na parang hurno. At ang lahat ng mga palalo, at ang lahat ng mga nagsisigawa ng kasamaan, magiging parang dayami. Ito yung kalagayan kapag susunugin na ng Diyos ang mga taong masama. At ang araw dumarating susunog sa kanila, na anupat susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinong may sabi? Panginoon ng mga hukbo. Na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. O itong sunog na gagawin ng Diyos, na parang dayami ang kanyang susunugin, hindi daw ito mag-iiwan ng kahit ugat ni sanga. Ano bang ibig sabihin ng ugat ni sanga? Yung ugat ng kasalanan. Sino bang ugat ng kasalanan no other than Lucifer? Na nagiging Satan, nagiging Diablo, hindi mag-iiwan. Susunugin ito si Satanas, ang sanga, ito yun yung mga anghel at ang mga taong masama. Hindi mag-iiwan. Sa 3, sa 2. Sa 3, dito muna tayo sa 2, ating babasahin itong 2. Ngunit sa inyo na mga natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kayo'y magsisilabas, magsipagluksong parang guya mula sa silangan. Ito yung grupo ng manliligtas, para silang mga guya, sisikat ang araw ng katuwiran, para silang guya na magsipaglukso. No? Sa 3, ito yung ang resulta ng susunugin doon sa apoy ng imperno. At inyong yayapakan ang mga masama, sapagkat sila'y magiging, sabi dito? Sila'y magiging, kayo magbabasa, abo. Kahit titingnan ninyo sa inyong mga Biblia. Ang mga masama sa Biblia, sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mayroong perma ang Diyos dito. Sinong may sabi? Ang Panginoon ng mga hukbo. Anong mangyayari sa mga masama? Sila'y magiging abo. Hindi totoo na ang imperno, pagkamatay sa tao, pupunta sa imperno pag siya'y masama, walang katapusan doon. Alam niyo yung doktrina niya yan, that is the doctrine of injustice. Bakit sabihin kung doctrine of injustice? Mayroong, for example, kapag ang tao nabubuhay lang siya na 20 years, nag-drug addict siya, pagkatapos niya mamatay ay doon siya sa imperno for billion, trillion of years. Justice ba siya? Mayroong mga kasalanan ng mga tao. Pag sinungaling niya lang, pag nakaw for a certain things, maliliit na bagay, hindi siya naliligtas, tapos paghirapan niya ito ng milyon-milyon ka mga taon, siya ba'y Diyos na mahabagin o hustisya ba siya na Diyos? Ang word na justice, ang kabayaran ng kasalanan, sang-ayon, ang pataw ng parusa, sang-ayon sa kanyang gawa. Ito yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga hindi totoo yon na ang imperno walang katapusan. Sapagkat sa Biblia, mababasa natin ang mga masama, sila'y masusunog, mapupugnaw sila, sila'y magiging abo. Malinaw na para sa inyo? Kaya nga kapag mayroong nagtuturo ng ganon, hindi nila tinuturo ang doktrina ng Biblia. Now dito tayo ngayon kay Satanas. May mababasa ba tayo sa Biblia na si Satanas magiging abo? Mayroon bang talata sa Biblia na ating mababasa, litra por litra, na si Lucifer o itong Satanas gagawin ng Panginoong abo? Kasi marami ding mga taong naniniwala, ako'y Katoliko pa dati, ang paniniwala ko ay si Satanas para yung siyang bantay sa imperno. Parang hihintayin lang niya kung sino yung mamamatay, pag hindi ka maliligtas, pupunta ka sa kanya, siya yung tagapatapon. Parang siya yung in charge sa imperno. Pero hindi yan ang totoo. Yan yung maling turo na hindi yan turo ng Biblia. Marami pa tayong pag-aralan na matutunan ninyo. Pero ito yung ating tanong na sasagutin. Alam niyo ang Biblia, kahit marami tayong tanong, sasagutin niya ng Biblia sapagkat ang Biblia ay salita ito ng Diyos, sasagutin niya lahat nating mga katanungan. Ang kulang lang natin, hindi lang tayo nagsaliksik. May bababasa ba tayo sa Biblia na si Satanas magiging abo? Nang pinapag-aralan ko ang Biblia, mayroon po. Saan ba natin mababasa yan? Sa Ezekiel 28:13 hanggang 19, pagbabasahin ninyo yung talata na yan, yung hari sa Tyre, isa lang ang tinuturo yan, si Lucifer
na anghel ng Diyos na nagkakasala mula sa langit. Ating babasahin itong talata para maintindihan ninyo kung ano ang magiging kahinatnan ni Satanas. May hula na po sa Biblia patungkol sa kanya na siya'y gagawing abo. Ha? Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. No? Ikaw ay nasa Eden, sa halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berylo, onyx, haspe, sapero, esmeralda, karbongko, ginto, ang pagkayari ng iyong mga tabret, and for thy pipes for prepare in the days that thou hast created. Itong lahat ng mga bato, nangahanda ito sa kaarawan na siya'y lalangin. Saan siya nanggagaling? Eden, in the garden of God. Nandoon siya sa Eden, sa langit, sa garden ng Diyos, nang ginawa ito si Lucifer. Ha? Ano niya? Katungkulan, thou hast the anointed cherub. Isa siyang kerubin na tumatakip. Na ikaw ay tinatalaga, na anupat, ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhik-panaog sa mga batong mahalaga o sa ibabaw ng mga batong apoy. No? Ano bang dahilan kung bakit siya perfecto ba siya o may kasalanan na siyang ginawa? Thou hast perfect in thy ways from the days that thou hast created till iniquities was found in thee. Nang ginawa si Lucifer, siya po'y perfecto hanggang sa ang kalikuan na susumpungan sa kanya. No, sa 15. Ito yung kalagayan ni Lucifer. Sa 16, ito yung nakasulat, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee. No, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Nagkakasala siya, no? Therefore, I will cast thee to profane out to the mountain of God, and I will destroy thee. No, mayroon siyang ang word na I will destroy, darating pa lang. No? Nakahula na sa Biblia na Satan will be destroyed by God. Ito yung pangako kong I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Sa 17, ito yung dahilan kung bakit siya nagkasala. Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom, by reason of thy brightness, I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Ang iyong puso nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Yung ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, inihagis kita sa lupa. Inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa verse 18 and 19, dito natin nakasulat sa Biblia. Kaya pagbabasahin ninyo yan, lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga pastor, naniniwala sila na ang chapter 28, ito po'y patungkol kay Lucifer. Tala sa Biblia kung paano si Lucifer nagkakasala. Pero ano ang kaniyang future prophecy? Ano ba ang hula ng Diyos na magiging pinaka-final niyang kalagayan? Sa versikulo 18, ito pa yung magiging kalagayan niya. Thou hast defiled thy sanctuary by the multitude of thine iniquities. By the iniquity of thy traffic, therefore I will bring forth a fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes. Pagbabasahin ninyo yung ashes dito, no? Lalabas ang apoy sa kalagitnaan mo, sinupo ka, at pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa. Ito po yung talata sa Biblia na ating mababasa, na itong Lucifer na ating pinag-aralan sa Ezekiel 28, ito yung kaniyang kahinatnan, gagawin siya ng Diyos na abo sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nakatingin sa kanila. Na? Kaya nga, kapag susunugin itong lahat ng mga masama sa Biblia, magiging abo po sila. No? Kasama na dito si Lucifer, ito si Satanas, saan natin mababasa sa Ezekiel 28:18. At kung siya'y susunugin, magiging abo, all they that know thee among the people shall be astonished. Lahat ng nakakilala sa kanya namangha nung nakikita si Satanas na susunog na nagiging abo. No? Thou shall be a terror and never shall thou be anymore.
At si Lucifer ay hindi nababangon sa ikalawa. No? Ay ito yung kumplitong pag-alis ng Diyos sa kasalanan sa ating sanlibutan, at pati si Satanas, ang kanyang mga anghel, lahat ng mga masasama, magkakaroon ng complete eradication of sin and sinner. Sana naintindihan ninyo ang ating pag-aaral ngayong gabi. Anong kasunod na mangyayari anong kasunod na mangyayari kapag matapos na ang pagsunog? Ito yung pababasa natin sa Biblia, Pangalawang Pedro 3:11 hanggang 13. Kasi ang bagong Jerusalem, dito na sa lupa, dito na yung kaharian ng Diyos. May tanong, maaari kayong magtanong, bakit ang kaharian ng Diyos ililipat dito sa ating planeta? No? Bakit ang sentro ng universo, alam niyo darating ang araw, nang magiging sentro ng ating universe, hindi ang langit na tahanan ng Diyos ngayon, kundi ang ating planeta, sapagkat ang kaharian ng Diyos, ang kanyang trono, ililipat niya sa planetang Earth. Wala akong nababasa sa Biblia na yung bumaba, yung bagong Jerusalem ay umakyat uli. No? Kapag bumaba ng bagong Jerusalem dito sa lupa, ay hindi na ito aakyat uli. At ito ay magiging sentro ng kanyang universo. Bakit ito magiging sentro? Isa lang ang kadahilan kung bakit ililipat niya ang bagong Jerusalem dito sa ating planeta, sapagkat ito yung landmark, no, sa pagliligtas ng Panginoon. Dito nabuhos ang dugo ng kanyang anak. Nagkakaroon ng sentimental value ang ating planeta. At sa lahat ng mga planeta ng Diyos na mayroong tao, ito lang yung nahiwalay sa Kanya for 6,000 years, nahiwalay dahil sa kasalanan. Kaya nga pagkatapos niya tatapusin ang kasalanan, ililipat niya ang bagong Jerusalem sa ating planeta. At dito natitira ang Diyos magpakailan-kailanman kasama sa mga tao. Sapagkat tayong mga tao nahiwalay sa Kanya sa loob ng 6,000 taon. At dito sa 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Pagkatapos ng sunog, mapupugnaw, magiging abo lahat, naghihintay tayo na mayroong pangako ang Diyos. Ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa. I-recreate ng Panginoon ang dating planeta, ang dating Garden of Eden, igagawin ng Panginoon uli ito sa ating planetang Earth. At makikita natin sa ating mga mata paano niya gagawin ang mga ibon, ang mga hayop with our naked eye. Makikita natin sapagkat gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Pagkatapos, sa pagsunog ni Satanas, ang masama, mauulit pa kaya ang kasalanan? Kung susunugin na, tatapusin na niya ang kasalanan at ang mga makasalanan, mayroon pa kayang pagkakataon maulit pa? Ito yung sulat ni Nahum 1:8. Sabi niya, ano ang inyong kinakatha sa Panginoon? Siya ay gagawa ng lubos na kawakasan. Wakasan niya ang kasalanan. Ang pagdalamhati ay hindi titindig sa ikalawa. Ito yung assurance natin. Yung kasalanan, it will be experienced once in this planet. It will experience once in His universe. And after that, ay hindi na titindig ang pagdalamhati sa ikalawa. Ating napag-aralan ngayon ang napakagandang talakayan. Kung ito'y hindi pa malinaw sa inyo, maaari mong ulitin ang panonood sa DVD kasama ang iyong Biblia. Ulitin mo ang pag-aaral. Maaari ikaw ay Protestant, iba ang inyong paniniwala sa aming paniniwala. Pero imbestigahan mo ang Biblia kung anong nakasulat. Totoo ba na si Satanas walang katapusan? Totoo ba na ang mga taong mamatay ay wala silang kamatayan at sila ay maghihirap sa imperno, libu-libong, milyon-milyon ka mga taon? Hindi yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, tatapusin ang Panginoon, tatapusin ang kasalanan sa Panginoon. Tatapusin siya ng Panginoon at susunugin ito at hindi na ito babangon sa ikalawa.
At gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa, wala ng kamatayan. Ganun kaganda ang magiging buhay natin. Sana sa gabing ito inyong natutunan. No? Kasunod nating pag-aralan, abangan ninyo, ating pag-aralan ang biblical teaching about ang doktrina na may patungkol sa imperno. At ako'y nagpapasalamat na inyong tinutunghayan ito. Mga kapatid, amin itong pinaggugulan ng pansin, nagbigay kami ng panahon para maabot namin ang inyong mga buhay sa inyong mga tahanan. Kami nagnanais. Hindi lang namin ito tinuturo sa inyo para malalaman ninyo ang doktrina sa Biblia. Alam ninyo, nang nalalaman ninyo ito, mayroon kayong responsibilidad na mag-response. At ngayong gabi, willing ba kayong mag-response? Inyong natutunan ngayon ang ating mga aral na may patungkol sa millennial judgment. Ang paghuhukom na ito, mayroong 1,000 taon at ito'y nakakalungkot kung ikaw kasama o hahatulan sa darating na paghuhukom. Sana mga kapatid, inyo itong naunawaan at sa ating pagtatapos, inimbitahan kita na tayo po'y yuyuko kasama ninyo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, ngayong gabi na aming natunghayan muli ang panibagong topic na patungkol sa millennial judgment. Amin pong natutunan ngayong gabi na ang hatol ng Diyos hindi pala basta-basta. Bago niya susunugin ang mga tao sa imperno, imbitahan niya dadalhin sa langit ang lahat na maliligtas at isama na sila sa gawain ng paghatol. Ang 1,000 years, hindi ito bakasyon sa langit, kundi ito ay judgment day, judgment hour sa mga taong participation of your judgment in heaven, sapagkat na iyong buksan ang hustisya sa lahat ng mga tao, sa mga tao sa lupa na nabibiktima sa kasalanan. Ito yung pribilehiyo na ibibigay ninyo sa kanila upang maunawaan nila ang kalagayan kung bakit ang kanilang mga mahal sa buhay hindi naliligtas. Ito ay bukas sa kanilang mga mata upang kung sila'y susunugin, hindi na sila magkakaroon pa ng tampo sa kanilang Diyos o sa inyo o sama ng loob sapagkat nakikita nila ang dahilan kung bakit hindi naliligtas ang mga mahal sa buhay. Sana Panginoon, ngayong gabi, aming pinapanalangin din ang lahat na nanonood. Tulungan ninyo sila na kanilang ihanda ang kanilang buhay. Kayo na nandito ngayon, isa lang ang hakbang na inyong gagawin. Ang makakatulong sa inyo sa pagharap sa araw na ito, walang iba ang ating tagapagligtas. Lalapit kayo kay Jesus Christ na ating tagapagligtas. Mananampalataya, tanggapin siya sa inyong buhay. Magpabautismo kayo sa kanyang pangalan at doon mag-umpisa ang kaligtasan na inyong inaasam-asam. Maraming salamat sa pagdinig ninyo sa aming mga dalangin, Panginoon. Pagpapalain ninyo ang lahat na makinabang sa programa namin itong ginagawa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.